Nag-request nga pala si Habi na magluto daw kami ng kamote Q. Ayun, sabi ko sa kanya, ilabas niya na lang yung lamesa at dito kami sa labas magbabalat kasi sobrang init sa loob. Tinulungan ko na nga pala siya dyan magbalat para mas mabilis kaming makaluto. Sakto naman, may dalang merienda yung anak ko kaya for the eat na naman ng mga person. Thank you nga pala sa nagbigay ng sopas. Masama nga tingin ko kay Habi. Unang subo ko pa lang, akala niya uubusan ko na siya. Uy, ano ko, matakaw? Tinawag ko na nga pala yung anak kong bunso para kumain ng sopas. Ayun, sarap siya sa sopas, kaya nakailang subo rin siya. At ang ending, pinasok niya na sa loob yung sopas kasi baka ubusin daw namin. Balik tayo sa pagbabalat at paghihiwa ng kamote. Diyos ko, napakatagal magbalat ng kamote. Anong petsa na? Napakapurol naman ata ng gamit naming kutsilyo at hindi na kami na tapos sa pagbabalat, paghihiwa ng kamote. Ilang piraso lang naman iyan. Aba, teka, nagpupuntong bayugo na yata ako, hane. Paano ba naman kami matatapos niyan? Puro kadaldala ng inuuna. Hindi ko na nga maalala kung anong mga pinagsasabi ko sa kanya niyan. And tignan mo naman sa looks niya, mukha na siyang naiirita sa mga pinagsasabi ko. Ayun, after 10 years, nahiwa rin ang kamote. At ayun, tinulungan ko na nga pala siya dyan kasi naman maghahapunan na hindi pa rin kami nagme-merienda. At ayun na nga, piniprito niya na yung mga kamote. Diyos ko, akala mo naman pagkarami-rami. Ay kukunti lang naman. Ay sa wakas, naluto rin ang merienda. Masarap daw yan isabay sa mainit na kape. Ay siya, hanggang dito na lang. Thank you for watching.